Para sa akin, ano, hindi ko nakikita yung pamora ngayon sa larangan ng poultry as a brand. Pero maraming nagsasabi sa atin na, "Uy, ang ganda na ng brand name ng pamora," no? Para sa akin kasi, kung ano lang yung ginagawa naming trabaho, yung advocacy namin na makapagbigay nga ng malinis at healthy na poultry products sa market, yun lang yung pinofocus ko. Although, syempre, nakakataba ng puso na sabihin na, "Uy, Pamora is a brand name now." At talaga naman nakikita natin na pag pumunta ka ng supermarket, minsan may nakakasabay ako na namimili ng Pamora chicken or ibang chicken, na sasabihin na gusto namin yung Pamora. So, nakakataba ng puso yon. Pero syempre, malaking responsibilidad yon. Dahil para sa akin, ang responsibilidad namin ay i-maintain yung quality. Hindi lang basta dahil lumalaki yung market, ay magma-mass production na kami. Sa amin, ang konsepto ng Pamora talaga is quality before quantity. Simula nung na-feature natin ito na 2 years ago, no, masasabi nating maraming nagbago. Unang-una, lumaki yung market. Kung yung production namin noon or yung nasusuplayan namin noon ay malaki na, mas lumaki 2 years after. Ngayon, meron ng hotel na kinikerry talaga nila and nakalagay pa yung Pamora chicken talaga. Mga supermarket, mas nadagdagan. Mga household na tumatawag sa atin, tumatangkilik sa atin. And even yung mga nakapanood nung ginawa ng agribusiness na feature sa Pamora 2 years ago, na mga OFW, maraming tumatawag sa atin na gusto ring mag-venture dito sa free-range chicken farming. Sa ngayon, masasabi natin na talagang marami ang hindi pa rin nakakakilala sa Pamora or sa free-range system na talaga namang nakikita nila na, maganda pala itong negosyo. Pero isang sinasabi ko nga na sa kahit ano naman sigurong negosyo, maraming challenges. At yun yung hindi mawawala na nagiging parang sabihin naman nating energizer everyday para mag-go lang tayo ng go. 2 years ago, sabihin na lang natin nasa mga between 30 to 35,000 chicken the whole year production. Today, we are at about 70,000. So, nagdoble talaga siya. And still, dun sa nadobling production na yon, meron pa ring miss sale or meron pa rin kami mga market na hindi nasiserve. Doon sa nadobling production na yon, hindi pa rin kami talaga nagsasabihin na natin yung aggressive marketing. Wala kami niyan. Talagang sabihin na natin yung experience ng mga taong nakakabili at nakakatikim ng Pamora chicken, sila yung nagma-market actually. Sila yung naghahanap or sila yung nagpo-promote na, ay, ito yung bilhin ninyo, ito yung mas maganda, ito, ganto. Yung paglaki namin, kailangan laging nakasunod yung quality. Hindi namin dapat yan papabayaan. Malaki yung potential na nakikita ko Sa ngayon, siguro wala pa tayong 5% ng market share sa poultry industry. Ang free range, kabuuan ng free range chicken. Masabi na lang natin siguro na makakuha tayo ng market share na 10%. Napakalaki na nun Pero kung titignan natin yung future, like sa France, isang halimbawa ko, sa France kasi ang market share ng free range ay 50% na. So imagine mo kung dito sa Pilipinas, magkaroon tayo ng ganong 50-50 na market share. Napakalaki ng potential. Kung may magpapaturo daw ba sa akin, ituturuan ko, hindi ba daw ako natatakot for competition? Sabi ko hindi, kasi sa totoo lang, ang laki ng market. Local pa lang. So ako, i-encourage ko pa nga silang mag-free range chicken business din. Pero syempre, kailangan, kung ano yung ginawa ng Pamora na investment, hindi lang sa technology, kung hindi din sa mga equipment, para naman ma-attain mo talaga yung quality ng free range chicken, yung totoong free range chicken, ay ma-meet. Dapat ganun din sila, kahanda. Kasi sa ngayon, maraming nagpi-free range chicken. Pero kung shortcut yung gagawin natin, hindi talaga natin mamimit yung totoong pagiging free range. Pinagtataka din namin, sa Pamora, totoong mas mahal kami, pero marami pa ring bumibili. So, nakikita namin yung response ng tao. Hindi dahil mahal siya, dahil yung iba nga nagsabi, ay, na YouTube na yan, or kilala na kasi yung pangalan. Hindi. Mahal kami kasi may production cost.
yung production cost na yan, pag pinagsama-sama mo, hinilera mo talaga yan, makikita mo kung ano ba ginagawa kasi sa free-range chicken. Hindi naman po pwedeng free-range ka lang, natapos doon. Marami pang sistema na kasunod. Paano mo siya kakatayin, anong sistema yung gagamitin mo, pati packaging hanggang sa makarating siya sa merkado, handling, mga permits, NMIS accreditation, lahat yan may cost. Merong sariling dressing plant ang Pamora na talaga namang yaan ang tinarget namin. Kasi nga, nakikita namin na parang mahirap na mag-grow ka ng free-range chicken tapos papa-harvest or papa-dress mo sa iba na hindi mo alam kung anong sistema meron. So, dun sa mga iba na nagbabalak ng free-range chicken, maraming paraan. Pwedeng free-range chicken para sa itlog o kung hindi naman ay magpi-free-range chicken sila na may diretsong merkado. Not necessarily na gagawin nila yung kagaya ng Pamora na pang supermarket or hotel. Pwede naman na meron sila kaagad na restaurant na kausap. May mga ibang gumagawa na yan.